ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mula sa Bombo Radio, impunto alas 6 na antak na sa buntag. Aniya na paghatod sa mga nagunang tulis ng mga balita karong mga orasa sa itong top story. PBBM mibalibad sa hagit ni Attorney Vic Rodriguez nga magpa-hair follicle test. Sa balitang lokal, patong-patong nga kaso ato bangon sa suspect nga nanunggab patay sa iyang mga bayaw lakip na ang mga pag-umangkon. Samtang sa itong balitang national, PBBM magpatuman og government shutdown og mupabor ang korte sa blank pages sa 2025 national budget. Sa balitang international, President Trump gibasol ang nakalabayng administrasyon sa nagbangga ng eroplano ug military helicopter. Samtang sa itong balitang espesyal, bra alang sa Adams Apple gipauso karon sa usa ka social media influencer sa China. Sa balitang negosyo, corn procurement gihatagan og pagtagad sa NFA aron matabangan ang mga corn farmers gumikan sa pagkunod sa farm gate price. Sa itong balitang sports, Anthony Davis gipapahulay una sa doktor. Sa balitang showbiz, Gretchen Barreto og negosyante si Atong Ang wala kunund kay istorya. Mga kabombo, maayo nga buntag ug welcome sa itong Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Sabado o pitsa 1 sa bulan sa Pebrero tig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Dani Cabagyo. O kiniusab si Bombo Dario Formento o karupagsubay na sa detalles ito nga top story. Gibalibara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan sa iyang kanhing Executive Secretary nga si Attorney Vic Rodriguez nga mopailawom kini siya sa usa ka hair follicle drug test. Gipaklaro sa Pangulo nga wala sumala pa kini kalabutan sa gikaingong public trust o public service isip Pangulo sa nasod. No. No. Why should I do that? Then what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Wala namang connection to sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believed in what he was saying, why did he work for me? Una nang gipanawagan sa nisgutan nga kinahanglan na sumala pa nga mopailawom sa hair follicle drug test ang Pangulo aron nga matubag na sumala pa ang mga isyu nga ginalambigit ngadto kaniya nga nagagamit sumala pa kini og illegal nga droga. Subay usab kini sa mikatag nga sumala pa pulburo na video ni ato nakalabay nga tuig. Di nakita nga migamit sumala pa sa usa ka lalaki nga kanang usab sa Pangulo og illegal nga droga. Apan una na usab kini nga gihimakak sa Malacañang ang mao nga pasangil og gitawag kini nga usa sumala pa kapag pangdaot lamang gumikan ang mikatag nga pulburo na video usa lamang ka AI generated. 3 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa bunta o karpagsubay na sa mga detalye nga balita nga lokal. Kabsan sa ilahang kinabuhi ang tulo ka mga tao samtang duha usab ang naangol human gipangdunggab kini sa nag-inusarang suspitsado alas 4 takna sa hapon niadtong Enero 30 sa Sitio Ubas, Barangay Kidalapong, Malita, Davao Occidental. Giilang suspek nga si Luciano Macalundang, 52 anyos, minyo o usa ka mag-uuma nga nagpuyo sa Barangay Talugoy sa munisipalidad sa Malita. Samtang ang mga biktima nga napatay mo sila si Carmen Salmon, 58 anyos, minyo o usa ka Diosdado Manumba, 40 anyos, Julito Balando, Manugka, 42 anyos. Samtang ang mga samaran mao sila si Catherine Salmon, 26 anyos, dalaga o Jerry Manungka, 26 anyos nga nagpuyo-usab sa Sitio Ubas, Kidalapong. Subay sa investigasyon sa Malita Police Station, alauna ang takna sa hapon gikan sa lubong sa ilang amahan ang mga biktima. Apan pag-uli ngadto na sila nga panimalay, adunay nahitabo sumala pa nga pag-ino o panag-inom uban ang suspek ug ang iyahang mga bayaw kan sa mga biktima. Si Luciano nga daw lango na sa bino
naking istorya kini sa ihang asawa nga naghangyo nga muuli na sa ilaha nga panimalay human kini sila nga nagkabulag apan mirason ang asawa sa suspitsado nga dili una kini muuli sa ilaha nga balay gumikan kay magpatambal sumala pa kini sa usa ka albularyo. Paglakaw sa asawa sa suspek iya kining gisundan padulong sa balay sa tambalan apan pag-abot ni Luciano sa balay sa albularyo wala niya makita ang iyang asawa mahinungdan nga mibalik dayon kini og gikompronta si Carmen nga igsoon sa iyang asawa. Sakalit lamang mikuha og kutsilyo ang suspitsado o gidunggab ang biktimang si Carmen nga magulang sa iyang asawa. Dali usab nga nasikop sa mga otoridad ang mga suspek og ning kasamtangan gipriso na kini sa Malita Police Station. Din ginaandam na karon ang mga kasong ipasaka labi na kini nga multiple murder o double frustrated homicide na ipasakab patok sa suspitsado. Dugang pa sa balitang lokal, giitubag ni Attorney Vic Rodriguez ang kani Executive Secretary sa Marcos Administration ang nihimong pagbalibad matod pa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. labot sa panawagang magpailawom kini ngadto sa hair follicle drug test. Gipaklaro niini nga wala sumala pa siya nag-akusag ngadto sa Pangulo gumikan kahinumduman siya matod pa mismo ang mi presenta sa negative result sa drug test ni PBBM niadtong tuig 2021. Dugang paniini nga sa kabahin lamang siyang panawagan mao ang paghatag matod pagpaklaro ngadto sa publiko ug aron nga maundang na sumala pa ang dugay na kaayong isyu nga matod pa nagagamit og illegal nga droga ang Pangulo. Hangyo ni Rodriguez nga unta mapailawom ngadto sa naasoy nga test ang Pangulo aron nga malimpyo na ang pangalan niini ilabi na nga mao kini ang ginagamit nga bala sa pagpangdaot sa mga oposisyon ug mga kritiko ning kasamtangang administrasyon. Narinig ko yan at may nagpadala sa akin ng video. You know, I am giving him the chance to prove himself to the people. Ito yung storyang hindi mamatay-matay. I never accuse him of someone who is using drugs. In fact, I was the one who presented his negative drug test result way back in November of 2021. At nagpapatuloy ang usapin na yan. So ang sabi ko, para matapos na yung istoryang hindi mamatay-matay, I was suggesting, I'm still suggesting, he should undergo an open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. So that if it turns out negative, sinabi ko na ito, yung resultang negatibo, sampal niya sa mukha ng lahat na nag-aakusa sa kanya. And I will feel relieved because I was the one who presented initially yung kanyang negative drug test. I presented it first sa PIDEA and then NBI and then PNP. So yun ang konteksto ko. Ang tipik sa pamahayag ni Attorney Vic Rodriguez kani Executive Secretary sa Marcos Jr. Administration. 8 minutos na nakalabay sa alas 6 sa takdas buntag dogas nga balita nga lokal gipanawagan ni Ginelito Dodong Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11 nga og ugaling aduna sumala pa yung mga bangi sulod sa mga nagkadeng pasilidad ilabi na sa mga tulungan kinahanglan sumala pa nga musubay kini ngadto sa proseso gumikan og ma-post pa o mag-post kini sa social media makamugna lamang sumala pa og daghang tumutumo nga mga istorya nga mao pay makapasamot sa matigayon usap o natigayon nga problema. Mulay ato laging gusto pong paimangno nga kung doon lang gani mga bangi-bangi nila sa mga eskwelahan o opisina sa DepEd, we have to immediately kanabang take shelter dito sa tuwang mga proseso. Naman tayo grievance machinery, naman tayo grievance way of doing things, atong yagi dito. Kay inimanggong usahay when you immediately post it sa social media, mag-entertain nagdagan na kayong mga interpretasyon sa katawhan. Yes. O niya, ang katawhan ra ba, immediately comments, bisagwa sila kabalo, bisagwa sila dito, no? So muhatagon na nagdugang kalubog sa sitwasyon. Well, ang mga tao nga naglantaw nini, itong mga official investigating people, wala ko nag-ingon ng investigasyon because naman ko elemento sa investigasyon. Ang isulti ko lang is that
DepEd Davao City is looking into this already. No? Ining facts man ang yun ang katuwang ginabasihan. That's why there is a need nga ipatawag itong mga concerns, tanawon yun ang kinauyukan ani, tugkaron ang kalaluman. Kalang diyan sa social media, pag moabot na magod sa social media, sumsuma na sa tanan. Correct. No? Katong mga feeling howd, feeling bright, katong mga feeling na nakabalo sa panghitabo, bisag wa sila kabalo. Kaya naman nga mikatag sa social media post ang usak ka pususab sa Ma'am Ian. Human nga gipakaulawan sumala pa kini sa daghanang mga tawo sulod sa usa ka tulungan dinhi sa syudad. Dugang panini nga misurinda na sumala pa kini sa tanang ginatubang nini mga pagpakaulam ngadto kaniya. O gikanayon nga dili sumala pa siya gusto nga makabso sa kinabuhi. Gumikan lamang sa stress nga iyang naangkon tungod sa pagpakaulam ngadto kaniya sa usa ka principal. Samtang masulubon sumala pa ang usa ka panghitabo gumikan sa natigayong panagbangga sa eroplano ug military helicopter ngadto sa Estados Unidos. Gikanayon ni Denmark Swede usa ka pilot expert nga ang safety record sumala pa sa US airport may anaa sa pinakaluwas nga airport gumikan kaniadto pa lamang tuig 2001 nahitabong sa matud pa kay insidente nga dunay kalambigitan sa may error sa eroplano sa maong airport ug karon lamang kini nausban nga adunay susamang panghitabo. Dugang panini nga questionable sumala pa ang usa ka helicopter nga mutupong sa altitude ngadto sa usa ka eroplano rason nga kinahanglan kini nga aduna sumala pa ilawom nga ipahigayong investigasyon aron masutag unsay hinungdan gayud sa panagbangga nining eroplano ug usa ka US military helicopter. Gipaklaro sa niini nga walay politika sumala pang nalambigit sa maong insidente ug tataw nga usa lamang kini kay human error. At kung titingnan mo ang diagram ng airport na yan, intersecting ang runway, ibig sabihin, mayroong dalawang runway na magkatabi, mayroon ding crossing. So yung altitude niya sa final approach was about 400 meters. Yung helicopter nasa 300, almost 400 meters na sa glide path mismo ng eroplano. Normally, yung helicopter ay lumilipad yan sa glide path ng eroplano across Reagan International Airport. Sa paligid niyan around 200 meters. So malaking katanungan, bakit anong ginagawa daw ng ayon sa report, ano ang ginagawa ng helicopter at that altitude? Sa loob naman ng eroplano, normally, ang mga airliners, based sa regulation, mayroon tinatawag na traffic avoidance avoidance system na kung saan mag-a-alarm yan sa loob ng yung TCAS na tinatawag, mag-a-alarm yan sa loob ng eroplano kung may aircraft sa paligid. Kaya lang napaka-iksi ng warning yan. Hanggat hindi ma-recover ang black box, hindi natin malalaman ang buong kwento kasi ang air traffic control sa tower mayroon din sariling tape yan. Maging ang traffic controller on duty, iimbestigahan yan, pati ang kanyang blood alcohol level, titingnan din ng NTSB, yung National Transportation Safety Board ng Amerika. Ulit kasi takang isip, ito'y nangyari talagang nangyari ito ay isang aksidente na hindi dapat mangyari, kaya lang involving, sabi ko, human error. Ang tipik sa pamahayag ni Denmark Swede usa ka piloto. 13 minutos na nakalabay sa alas 6 at takos buntag lugas nga balita nga lokal. Nakatala og 53 ka mga job seekers nga na-hired on the spot ang Department of Labor and Employment kon Duli 11 atol sa gidusag na nationwide job fair sa usa ka mall sa bahada ning syudad sa Davao sa nakalabay usab nga adlaw. Sumala pa ni Duli 11 Regional Director Attorney Randall Pinsoy nga nasa 1,682 ka mga bakanting trabaho ang gitanyag sa buhatan diin 53 nini ang walang pusong na hire o 468 usab nini ang nakaparehistro. Sumala pa sa opisyal nga nasa 1,682 usab ka mga bakanting trabaho ang gitanyag sa Duli 11 kauban ang Public Employment Services Office kon Peso Davao. Susama na lamang sa accounting assistant and staff, delivery helper, automotive technicians o uban pa. Ning kasamtagan giawhag sa opisyal ang publiko sa kanunay nga paglantaw sa mga ginapos nga schedule sa Duli 11 o Peso Davao aron nga daghan ang matagan og kahigayunan nga makatrabaho karong nga tuiga. Padayon karon ang lakang sa National Telecommunications Commission 11 batok sa mga text scams dinhi sa Dakbayan, lakip na sa kinatibuk ang Davao Region. Sumala pa ni Nelson Canieta, Regional Director sa NTC 11 nga nagpabiling gihapon karon ang hagit
paggamit sa text scams, doon pa man sa implementasyon sa SIM card registration law. Galing suportado usab nini ang pag-amyenda sa kasamtangang balaod aron nga mas mapadali ang pag-undang niini. Nagpahimango usab ang opisyal sa publiko nga mamahimong pulis sa kaugalingon aron nga dili mamahimong biktima sa mga scammers ilabi na karong panahona. Ning kasamtangan gipasalig usab niini ang pakigtambayayong nga padayon nining ginapahigayon kauban ang uban pa mahintungdahan sa aron nga mapugan ingon man nga mapakgan ang mga text scams. 15 minutos na nakalabay sa alas 6 Santa Cruz buntag dugas nga balitang lokal. Padayon karon ang paglusad og comprehensive sexuality education sa Family Planning Organization of the Philippines Davao Chapter sa nagkaning bahin usab dinhi sa rehiyon aron sa paghatag og pagtulun-an sa mga kabataan. Kabahin kini sa gitawag nga teenage pregnancy, HIV, AIDS, abuse ug uban pa. Sumala pa ni J. Makalawa, President sa Kabataang IFPA Davao Chapter, nga usa kini sa mga inisyatibong ginahimo sa organisasyon kauban ang Department of Health aron nga mabatukan ang padayong pagsaka sa mga kaso sa sayo nga pagmabdos, lakip na ang HIV and AIDS o ang pagpangabuso. Tumong matud pa sa buhatan ang paghatag og informed choice sa kabataan kalabot sa mga mamahimong kapaingnan sa ilang mga ginagbuhat, lakip na usab ang pagpaminaw sa mga kasilatian ini pinaagi sa focus sa group discussions. Kalakip usab sa ginahatagan og pagtulon sa buhatan mao ang mga ginikanan nga adunay dakong papel sa pagkiya sa ilahang mga anak. 16 minutos na nakalabay sa alas 6 Santa Cruz buntag para pagsubay na sa mga detalyes nga balita nga nasyonal. Mibahad si Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. nga magpatuman o government shutdown o mo pabor ang korte o kung ugaling mo pabor ang korte sa gidusong petition kalabot sa constitutionality sa General Appropriations sa akong GAA 2025 o ang gitawag nini ang maong alaka nga kabahin sa destabilisasyon sa gobyerno. Nagtuo si Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. nga kabahin sa estratehiya sa oposisyon ang pag-question sa 2025 General Appropriations Act aron nga mapadayon ang destabilisasyon. Gipayag panini nga ang pagpasaka og petition sa Supreme Court aron hagiton ang constitutionality sa 2025 GAA ang kabahin sa malapas plano sa oposisyon aron nga mapadayon ang ilang destabilisasyon. Gipahayag pa usab sa presidente nga walay contingency ang gobyerno sa higayon nga dili mo pabor sa administrasyon ang desisyon sa hataas nga hukmanan sa nasod o nagpasabot nga masirado ang tanang gobyerno. Sobay sa gipasakang petition sa mga kaalyado ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, gideklara nilang unconstitutional sa Korte Suprema ang 2025 National Budget. Gumikan sumala pa sa mga irregularidad nga blank item sa Bicameral Conference Committee report. Apan gikarin usab sa Pangulo hangtod sa pagkakaron. Ngita pagihapon ini ang mga blankong item sa 2025 GAA ug wala kini makita bisan unsa man lamang o bisan unsa man lamang. Samtang dugang pa sa baliting national pila ka mapundog ang nagpahigayon og lihok protesta kay gahapon adlaw alang sa panawagan sa House of Representatives nga ipadayon ang pagpa-impeach kung pagpalapot ngadto kang Vice President Sara Duterte gumikan sa mga alegasyon sa sayop nga paggamit sa confidential ug intelligence funds. Kahibaluan nga nagatubang si Vice President Sara Duterte og tulo ka mga gipasakang impeachment complaint apan dili pa kini ginahisgutan sa mga magbabalaod o posible sab sumala pa kining maagta na sa adjournment. Kahinumdumang giawhag ni Marcos ang Kongreso nga ibasura ang mga nahimong pagpaningkamot sa pipili ka mga individual labot sa pagpasaka og impeachment na batok sa ikaduhang Pangulo o gitawag kining dugang-dugang lamang nga babag sa mga prioridad sa lehislatura. Samtang nakasudsab ang mga nagprotesta kay gahapon og color puti nga t-shirt nga dunay dala nga mga karatula nga nagapanawagan nga pagkanaugo na si VP Inday. Bana-bana ang anaa sa 4,000 ang ihap sa mga taong nga mitambong sa EDSA rally sumala pa sa datos sa mga otoridad. Samtang nagpanayag sab sa iyang kabalaka si House Representative Percy Sindanyag nga basin og dili na sumala pa kini matuki sa Kongreso ang ilang gipasakang impeachment complaint batok ang VP Sara ug maabda na kini sa adjournment sa Kamara. Ito ngayon yung mga complainants mula sa first impeachment complaint at saka doon sa third impeachment complaint. At nagkakaisa para tanungin ang isang napakahalagang tanong sa House of Representatives. Ang tanong natin sa Kongreso, anong petsa na?
December 2 ng ating i-file ang first impeachment complaint. Nag-first month sa rin noong January 2. Dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pati Chinese New Year. Pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Narito ngayon ang ating mga mamamayan, tinatanong ang Kongreso, anong petsa na? Kailan ninyo aaksyonan ang napakahalagang complaint na ito para panagutin ng isang abusado, magnanakaw at nandaraha sa kapangyarihan in the person of VP Sara Duterte. Narito ngayon ang taong bayan para ipahayag yung ating pagkabahala sa patuloy na pagtulog na impeachment complaint sa lower house, sa mababang kapulungan. Kaya ang ating panawagan sa ating mga leaders sa House of Representatives, huwag tayong magpadala sa pressure, huwag tayong magpatakot, huwag tayong magpabuli. Aksyonan natin ang impeachment. Alam natin malapit na ang eleksyon, pero sa dulo, huwag nating isipin yung bilang ng boto. Ang isipin natin ay yung kapakanan ng ating sambayanan. Antipik sa pamahayag ni House of Representative Persis Sendanya. 20 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag lugar sa Balitang Nasyonal. Gidaig ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya ang law enforcement efforts sa Philippine National Police nga may resulta kini sa 9.72% nga pag-ubos sa index crime o mga krimen batok usa sa mga individual o gipanag-iyahan kani atong tuig 2024 kung sa nakalabay nga tuig. Gipahayag ni Rimulya sa minsayng gibasa ni National Police Commission Vice Chair Ricardo Bernabes sa pagsaulog sa 34th Foundation Anniversary sa kapulisan sa Camp Crame nga napaubsan sa gipakusgang police visibility ug collaborative efforts sa PNP sa nagkanang sektor ang index crime volume ngadto na sa 34,841 niadto nakalabay usab nga tuig kung iktandi sa 38,404 niadtong tuig 2023. Gihisgutan nga focus crimes ang murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, vehicle theft o motorcycle theft. Samtang nanawagan usab ang DILG Secretary sa Kapulisan nga pakusgan pa ang pagpaningkamot nini sa pagsiguro sa kalinaw ug kahusay taliwala sa paglutaw sa mas komplikadong mga hulga. Gihisgutan usab nini ang walay hunong nga internal cleansing efforts sa PNP lakip na ang pagsulbad sa mga kaso nga gikalambigitan sa mga badungong pulis aron nga mamintina ang integridad sa organisasyon lakip na usab ang pagsalig sa katawhan. Na-recover sa National Bureau of Investigation ang pipila ka mas sensitibong video ug mga hulagway gikan sa lima ka mga Chinese nationals nga gituo ang mga espiya. Giilaman na hisgutan nga sila Chai Xiaowang, una ilang si Richard Tan Chua, ang giilang field commander sa grupo Cheng Haitao, Wu Chengting, Wang Yongyi ug Wu Chenrin. Gipahayag ni NBI Director Jaime Santiago nga nahilakip sa mga na-recover gikan sa mga suspect mao ang mga video ug hulagway sa Buliluyan na port sa Taraza, Palawan, mga Coast Guard Station, naval vessel ug mga pantalan. Nakuha usab gikan sa ilaha ang mga high-resolution images sa Philippine Navy ships. Nailagay usab niini ang mga footage sa Philippine Coast Guard vessel nga BRP Teresa Magbama ug BRP Gabriela Silang samtang kini ang nakadunggo sa PCG Maritime Safety Service Unit NCR Cluster. Nakita usab sa mga mobile device sa manahisgutan ang terrain map sa Subic Bay International Airport ug Naval Operating Base sa Subic. Nakita usab sila mga cellphone sa mga Chinese character markings nga matud pa sa mga otoridad nagpakita og reconnaissance planning. Samtang nagpadayon paghihapon ang analysis nga gihimo sa mga otoridad sa makagamitan sa mga nahisgutan samtang gipalapdan ang counterintelligence operation sa nasud. 23 minutos na nakalabay sa lasay sa takna sa buntag lugar sa Balitang Nasyonal gikabutyag nga unom sa napulo ka mga Pilipino ang malipayon sa pagdumala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa sa Disyembre 2024 nga survey sa social weather stations. Matod pa sa survey, 59% kung 59% sa mga Pinoy ang satisfied sa mga gihimo sa Administrasyong Marcos niadto nakalabay nga bulan. Migwa usab nga miubos og usa ka puntos ang dissatisfied o mga wala nalipay sa 24% niadtong Setyembre padulong sa 23% niadtong bulan usab sa Disyembre. Sumala pa nga buot ipasabot nini nagpabiling good and satisfaction rating sa Pangulo nga kasamtangang anaa sa 51%. Gihimo ang survey gikan sa Disyembre 12 hangtod sa 28 nga adunay 2,160 ka mga respondents ginamit ang face-to-face interviews. Samtang
gipangutana kung nalipay ba sila o dili sa pagdumala o nalipay ba sila wala sa pagdumala sa administrasyon nga Marcos. 24 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag ug pagsubay na sa mga detalye sa balitang internasyonal. Gipasalig ni US President Donald Trump nga pagatutukan ini ang nahitabong panagbangga sa usa ka military helicopter ug passenger plane sa Washington DC nga gikamatay sa 67 ka mga sakay sa eroplano ug helicopter. Andang usab kini nga muhataw ginabang sa mga pamilya sa nangamatay nga mga biktima. Pagatutukan usab nini sa Federal Aviation Authority ang hugot nga investigasyon kung nganong nahitabo ang mga aksidente. Wala usab nini nalikayan nga basulon ang kaning administrasyon gumikan sa mga palpak malapang nga mga palisiya. Gipasalig usab nini sa mga katawan sa Estados Unidos nga bag-uho nini ang sumbanan sa mga airport aron dili na mausab pa ang mao nga panghitabo. Dugang pa sa Balita International, subling na nawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa sayo nga pagbalihin sa musubra sa 2,500 ka mga kabatan-unan gikan sa Gaza. Sumala pa niini nga mga nahisgutan ang gikinahanglang ipailawom ngadto sa medical treatment. Gihimo sa opisyal ang pahayag human kini ang nakiginabi sa mga US doctors na sayra ng nahiskutang ihap sa mga bata ang mamahimong mag-atubang sa kamatayon sa mamusunod nga semana. Ang 15-month-long war tali sa Israel ug Hamas ang nakaapekto sa musobra sa 2 million ka mga tawo ug ang sistema sa healthcare. Subay sa datos sa World Health Organization ken WHO, mukabat na ngadto sa 12,000 ka mga pasyente ang padayong nagahulat og medical evacuations. 26 minutos sila nakalabay sila sa antak na buntag ipadayon na usab sa Israel ang pagbuhi sa 110 ka mga Palestinian prisoners isip kabahin sa ceasefire ug hostage deal sa Hamas militants. Ang tanang gibuhi ang binilanggo ang gibalhin sa pipila ka mga detention facilities sa Israel ilabi na sa Ofer Oga Kedzoit prison. Bugti usab nini ang 8 ka mga bihag nga unang gibuhian sa Hamas niadtong adlawng Huwebes. Laki puso sa gibuhian sa Israel si Zakaria Al-Zubidi nga usa ka high profile Palestinian prisoner. Ang nisgutan ang nangulo sa malapas sa kagubot sa Palestine ni adtong tuig 2000 o commander usab kini sa Jenin Brasa Al-Aqsa Martyrs Brigades ang militant wing sa Palestinian Political Party nga Fatah. Una niini nahitabo ang kagubot sa dihang nalangan o usa ka adlaw ang gisali sa Israel nga buhian ang mga Palestinian prisoners. 27 minutos na nakalabay sa alas 6 ang buntag karon pagsubay na sa detalye ng balitang espesyal. Nagpasiog daw ang usa ka media influencer sa China og lahi nga awareness campaign kung diin giawag nini ang mga kalakin-an nga magsuot og bra sa ilahang Adam's apple. Sa video sa Chinese social media influencer nga si Zhou Miaolin, mas nailang si Miao. Giawag nini ang mga kalakinhan nga magsuot og tabon sa ilahang Adam's apple isip simbolo sumalapas sa pagsuporta sa mga isyong gender. Sumalapan nini nga ang Adam's apple cover ang naisgutan o naisusama sa bra nga gisuot sa mga kababayan aron natabunan ang mga sensitibong virus sa lawas. Sa ihang panglantaw ang naisgutang kampanya ang nagtumo nga hagiton ang tradisyonal nga pananaw sa sosyedad aron nga mahitungod kini sa kalainan sa gender o gatagan o pagtagad ang mga hagit nga giatubang sa mga kababayan sa nasod China. Gumikan sa mga kampanya paspas nga mikuyanap o nahimong viral ang ideya sa nisgutan og may resulta usab sa paglambo sa mga produkto susama sa Adam's apple bras o bra nga ginabaligya online. Gawa sa nisgutang kumpanya gila si Miao sa iyang mga content sa social media nga gahisgot sa gender inequality. Samtang sa balitang negosyo, ginatunan sa National Food Authority kan NFA ang posibleng pagkuha og mais aron tabangan ng mga magumikan sa pagkunod sa farm gate prices. Dugang gipahayag ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa nga nagbato ng NFA og 9 billion pesos ilawom sa 2025 General Appropriations Act nga procurement sa panay alang sa National Rice Buffer Stock. Gipahayag sa opisyal nga mamahimong lanta
taon sa NFA nga gamiton ang unprogrammed funds aron nga ipalit og mais karong tuiga. Sa gipahigayong House Committee hearing, adunay magbabalaod ang nanawagan sa NFA nga mopalit og mukabat sa 800,000 metric ton sa local corn sa presyong 17 pesos matag kilo gumikan mikunuhod ang demand sa swine sector gumikan sa epekto sa African swine fever. Sa dihang miubos ang demand, mihag sa usab ang presyo ngadto na sa 12 pesos matag kilo. Sa milabay nga tuig gikanayon sa opisyal nga ang sagad farm gate price sa mais ana mapalit sa 18 pesos matag kilo hangtod na sa 21 pesos matag kilo nga adunay production cost gikan sa 10 hangtod 12 pesos matag kilo. Samtang nagpadayon ang gihimong pagtuon gikanayon sa opisyal nga andam ang DA nga tabangan ang mga local corn farmers lakip na sa distribution sa bini, fertilizers, machinery ug availability sa credit assistance. Gikanayon pa niini nga ang robust local corn production ang nagpabiling importante ug gikonsidera na usab niini ang hataas nga demand sa poultry subsector. Samtang gibanabana ang adunay 1.4 million corn farmers sa nason ug ang nag-unang producing areas ang nakaplagan sa Cagayan Valley, Northern Mindanao ug Sorsogon. Bili sa piso batog sa langyaw nga Silipi, US dollar 58 pesos and 36 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 49 centavos, Singaporean dollar 43 pesos and 13 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 55 centavos, samtang sa euro 60 pesos and 64 centavos. 30 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takos buntag sa atong detalye sa balitang sports. Mopahulay ang big man sa Los Angeles Lakers nga si Anthony Davis og dili maubos sa usa ka semana human nga na-diagnose nga nagbaton og abdominal muscle strain. Miguwa si Davis sa unang quarter sa 118 kontra sa 104 nga kapildihan. Batok sa Philadelphia 76ers gumikan sa pagpanakit sa iyang tiyan sa dihang mi rebound og wala na kini mibalik pa sa mga dula. Gipahayag sa Lakers nga gipailawom si Davis sa MRI og naseran ang hinungdan. Gumikan ini dili makadula si Davis sa nahibiling tulo ka mga dula sa road trip sa Lakers batok sa Washington Wizards, New York Knicks o LA Clippers. Si Davis ang nag-average og 32.8 points sa 58.2% shooting, 15 rebounds o 2.5 blocks sa 4-game winning streak sa Lakers. Sa ilang dula sa Philadelphia, mitapos si Davis og 4 points sa 2 of 3 shooting, 2 rebounds o usa ka steal. Samtang sa Bombo Showbiz balita, dili na kuno friends ang bilyonaryong si Atong Ang ug si Gretchen Barreto. Matud pa nga wala na kuno nagkaistorya ang kani close friends apan dili kuno kang Sunshine Cruz nga karelasyon karon sa negosyante gumikan sa ubang issue. Kanang duman nga nahimong business partner si Mr. Ang ug ang La Greta nga naalaan pa kani atong nga dunay relasyon gumikan sa ilang closeness ug dugay na usab kuno nga wala nagkaistoryahan ay ang duha. Samtang gipamatudan usab si kani aktres nga numero lamang ang edad. Dili pa lamang dugay gipawaw ni Gretchen ang netizen sa iyang snaps ug reels nga mikatag ngadto sa social media. 32 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag at nga balikan ang mga nagunang tulis ng mga balita karong mga orasa. Sa itong top story PBBM, wala may palag sa hagit ni Attorney Vic Rodriguez nga magpa-hair follicle test. Sa balitang lokal, patong-patong ni kaso at umangon sa suspect sa pagpanunggab patay ngadto na sa tulo ka mga individual ug duha ka buok nga mga angol. Samtang sa itong balitang nasyonal, Pangulong Marcos Jr. magpatuman og government shutdown og mupabor kung galing mupabor ang korte sa blank pages sa 2025 national budget. Sa balitang international, President Trump gibasol ang milabay nga administrasyon sa nahimong paregbangga sa eroplano ug military helicopter. Samtang sa mga balitang special bra alaw sa Adams Apple pauso karon sa usa ka social media influencer sa China. Sa balitang negosyo, corn procurement gihatagan og pagtagad sa NFA aron matabangan ang mga corn farmers gumikan sa pagkunod sa farm gate price. Sa tang balitang sports, Anthony Davis gipapahulay una sa doktor. Sa balitang showbiz, Gretchen Barreto ug negosyanteng si Atong Ang wala na kuno nagkaistoryahanay. 93 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag mga kabumbo matong naglangkob sa atong Bumbo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Sabado pitsa 1 sa bulan sa Pebrero 2025. Nanukan gikan sa News and Information Center kini mga tigbalita. Kini si Bombo Dani Cabagyo. Kini usab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!